Pagbati sa inyong sambayanang Pilipinas sa ika-78 taon ng pagdiriwang ng ating kasarinlan at kalayaan. Ito po si Toby Nebrida, nagsasahimpapawid po sa inyo mula po dito sa makasaysayan na bayan ng Kawit sa lalawigan ng Cavite. Tayo po hinihintay po natin ngayon dito sa pagkakataong ito ang pagdating ng ating mahal na Pangulong Fidel Valdez Ramos, kung saan pangungunahan po niya ang pagtataas ng watawat dito sa lugar na ito, kung saan 78 taon nang nakalilipas ay unang itinaas ang watawat na iyon sa pagdideklara ng ating independensya at kalayaan mula sa mga Espanyol, ng walang sino man kundi ang presidente ng ating unang Republika ng Pilipinas na si General Emilio Aguinaldo. Tayo po ay nakalugar ngayon dito sa may Aguinaldo Shrine. Nandito po tayo sa may likod. Inyo pong nakikita sa inyong mga screens ngayon ang ilang mga video natin. Ang ating mga camera ay nakalugar po dito at pinapakita po kung anong mga pangyayari dito sa loob at labas ng Aguinaldo Shrine. Napapansin po ninyo ay marami na rin po tayong mga kababayan na nagsilugar na rin po dito at hinihintay na rin po ang pagdating ng ating Pangulo upang panimulan ang mga gagawing kaganapan dito sa Aguinaldo Shrine. At ang ilan pa hong mga gaganapin dito ay kasama doon ang pagbubukas ng kare-renovate pa lamang ng first floor ng ating Aguinaldo Shrine. As we all know, tuloy-tuloy po ang pag-aayos at pagwawasto dito sa Aguinaldo Shrine na ito na dinonate ng pamilyang Aguinaldo noong 1964 sa pamahalaang Pilipinas upang ito naman ay maging simbolo at isang landmark ng ating bansa sa paggugunita ng ating kasarinlan at kalayaan. Napakarami na rin pong mga miyembro ng opisyal na pamilya ng ating Pangulo na nakalugar dito, ang mga secretaries ng kalihim ng kanyang kabinete at ilang mga miyembro na rin po ng diplomatic corps. Sa ilang sandali, maaasahan po natin dumating ang Pangulong Ramos upang panimulan ang mga kaganapan dito sa may Aguinaldo Shrine, kung saan naman po 98 years na po ang nakalilipas ay tinaas sa unang pagkakataon ang ating bandilang Pilipino sa pagdeklaran ng ating kalayaan. Yan lamang po ang ating ulat pansamantala dito sa ating lugar sa may Aguinaldo Shrine. Mula po na naman sa may makasaysayang bayan ng Kawit dito sa lalawigan ng Cavite, ito po na naman si Toby Nebrida. Nandito po tayo sa may likod nitong Aguinaldo Shrine, kung saan nakalugar dito ang puntod ng ating unang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, si General Emilio Aguinaldo. Nakita po natin kanina lamang ilang mga sandali ang nakalipas na lumipad sa ating sa taas ng ating kinalalagyan ang presidential choppers, no? This belongs to the 250th Presidential Airlift Wing at lumagar po ito sa isang lugar po, isang baryo about mga 10 minutes away mula sa ating kinalalagyan, at ating pong inaasahan na tutungo na rin po dito ang ating mahal na Pangulong Fidel Ramos upang umpisahan na po, panimulan ang iba't ibang mga activities na gaganapin dito sa may Aguinaldo Shrine. To give you a rundown kung ano po ang mga mangyayari dito, kanina po mga 6 o'clock hanggang 6:30 nagsimula po dumating ang mga panauhing pandangal mula po sa mga kalihim po ng gabinete, ang opisyal na pamilya ng ating Pangulo, ang napakarami pong mga miyembro ng diplomatic corps na nakikiisa at nakikiisang dibdib sa ating mga Pilipino sa araw na ito, sa makasaysayang araw na ito na 98 or ika-78 taon ng ating pagdiriwang ng ating kasarinlan at kalayaan. At maaari na rin po natin kailangan sabihin na ito na rin po ang 100th year o ika-100 taon ng ating pagdiriwang ng himagsikan ng 1896. Noong Agosto po, 1896 ay nagsimula ang ating himagsikan at doon na po nagsimula ang pagkakilala kay General Miyong, ang tawag ng mga katipunero dito sa Kawit, Cavite, kay General Emilio Aguinaldo. Dito rin sa may bandang Kawit, sa mga karatig lalawigan ng Bacoor, Imus at Nobeleta, nakita ang gilas ng General Miyong sa kanyang pamamahala ng pandirigma laban naman po sa mga Kastilang kanilang nilalabanan noon. At handa na rin po ngayon dito ang ating the Philippine Army Honor Brigade at very reminiscent po ito sa mga araw na yon 98 years ago, kung saan ang mga kawani at mga tropa ng
katipunan na nakabihis ng rayadilyo ay nakapwesto na rin. Very reminiscent at yan po ang ating sinasariwa ngayon, ating ginugunita. Inyo pong nakikita sa inyong mga television screens ang pagdating ng presidential convoy. Nasabi po natin sa inyo, lumapag po ang ating Pangulong Ramos sa isang baryo about 5 or 10 minutes away at nandito na po sa tapat ng Aguinaldo Shrine. Kanya pong kasama ang ating unang ginang, First Lady Amelita Ming Ramos na nakikisama rin at nakikiisang dibdib sa ating pagdiriwang sa araw na ito. Ilan rin pong mga kasama ng Pangulo ay ang mga major service commanders ng Armed Forces of the Philippines. Sa pangunguna na rin po ni General Arturo Enrile, ang Chief of Staff. Pagdating ng Pangulo at ng unang ginang sa dambana ni General Emilio Aguinaldo, sasalubungin sila ni kagalang-galang na Ricardo T. Gloria, ng pambansang lupon ng the Centennial or the 98th Anniversary Celebration Committee Chairman at kalihim din po ng Department of Education, Culture and Sports. Sa ilang sandali lamang po ang arrival honors para kay Pangulong Fidel V. Ramos na igagawad sa kanya ng Philippine Army Honor Guard Battalion na nakabihis ng rayadilyo.
si General Emilio Aguinaldo. Itong parangal sa pagdating ng Pangulo, ito po ang ating tinatawag na traditional arrival honors for the Chief Executive na siya naman na mamumuno at paninimulan ang mga activities dito sa Aguinaldo Shrine. Maraming salamat kasamang Eric. Katatapos lamang nitong mga arrival honors para sa ating Chief Executive, si Pangulong Fidel V. Ramos. Nakikita po niyo sa inyong mga screens na patungo ngayon siya dito sa loob ng Aguinaldo Shrine, kung saan paninimula naman niya ang second part of the program, ang pag-aali ng bulaklak dito sa puntod ni General Emilio Aguinaldo. Matapos po niyan ay kanyang pasisinayaan ang pagtataas ng watawat sa balkonahe ng dambana at ang panunumpa rin ng katapatan sa watawat. Punong-puno na rin po itong buong lugar dito sa likod ng Aguinaldo Shrine, kung saan ay lumilipat na rin ang ating mga miyembro ng Diplomatic Corps upang panoorin ang mga kaganapan na mangyayari dito. Unang tinayo itong bahay na ito noong 1845 at dito pinanganak ang General Emilio Aguinaldo noong Marso 22, 1869. At kanyang pinaayos ito hanggang sa dito na rin siya nagretiro at namatay na rin noong 1964. Kasamang Eric, ay isa sa mga pinaka-poignant moments na ating makikita sa araw ng pagdiriwang na ito, ika-78 anibersaryo ng ating kalayaan at kasarinlan, ay ang pag-aalay ng bulaklak sa puntod ng General Emilio Aguinaldo ng ating Pangulong Fidel V. Ramos. This has been an unbroken chain na ginagawa ng mga pinuno ng bansa
nagsimula na rin po na ginawang national shrine itong bahay ni Don Emilio Aguinaldo noong 1964. At atin din pong masasabi na naging trailblazer ang ating Pangulong Fidel or pioneer ang ating Pangulong Fidel Ramos sa pangunguna ng mga kaganapan ng ating Araw ng Kalayaan dito sa Aguinaldo Shrine. Previously, ang ating mga Pangulo ay nagtataas ng watawat at nag-aalay ng kanilang pugay sa ating mga bayani sa Luneta lamang. Simula nang naging presidente ang ating Pangulong Ramos, ay dito na po ang naging focus ng ating mga Independence Day celebrations. Sa pag-alay ng bulaklak, magkakaroon din naman po ng rifle salute na ating pong madidinig matapos ang ilang sandali. Yan po ang naging kaganapan ng second part ng ating programa dito sa Aguinaldo Shrine. Ang pag-aalay po ng bulaklak dito sa puntod ng ating pumanaw na General Emilio Aguinaldo, ang Pangulo ng unang Republika ng Pilipinas. Kasabay dito sa pag-alay ng bulaklak ay ang pagpupugay ng mga rifle, ang rifle salute, 21 gun rifle salute, at ang pagtutugtog naman ng taps. Pagkatapos po ng parte ng programang ito ay tutungo na po ang ating Pangulong Ramos sa balkonahe ng Aguinaldo Shrine kung saan ay itataas ang watawat, ang bandila ng bansang Pilipinas sa isang paggugunita at pagbibigay pugay na rin sa 78 taon ng ating kalayaan at ang pagbibigay pugay na rin sa lahat ng mga sakripisyong binigay ng ating mga bayani na nakalipas at nagaganap na rin ngayon. The ordinary lives of ordinary people na ating matatawag na heroic deeds na rin. At atin na rin pong makikita yung pangyayaring yon sa ilang sandali. Ulitin natin yung nasabi natin kanina habang ang ating Pangulo ay pinuntahan ng ating mga ambassadors at mga heads ng delegation ng iba't ibang mga bansa na tumungo dito sa Aguinaldo Shrine upang magbigay ng kanilang greetings at pagbati sa araw na ito ng ating kasarinlan at kalayaan. Si Pangulong Ramos ang unang Pangulo na nagtayo ng legacy na dito isagawa o ipagdiwang o panimulan ng pagdiriwang ng ating Araw ng Kalayaan sa Aguinaldo Shrine. Nararapat lamang ang sabi ng Pangulo dahil dito nagsimula talaga at dito naganap ang unang pagtaas ng bandila at ang pagdeklara ng kalayaan ng bansang Pilipinas mula sa bansang Espanyol.
simula ng kanyang pagluklok sa pagkapangulo ng Pilipinas, si Pangulong Ramos ay dito na lagi tumutungo sa Aguinaldo Shrine upang panimulan ang ating activities for Independence Day. At atin din sigurong madidinig at ating inaabangan ang kanyang magiging talumpati sa ilang sandali matapos ang pagtaas ng watawat at panunumpa sa watawat na gaganapin sa balkonahe ng Aguinaldo Shrine, dahil ating pong napag-alaman na mayroon pong sasabihin ng ating Pangulo ukol naman po sa ang mga gagawin at mga direksyon ng ating pamahalaan tungo naman sa pagdiriwang ng ating ika-100 anibersaryo ng kalayaan sa 1998. At madalas na po natin nadidinig sa ating Pangulo ang mga references sa araw na iyon, June 12, 1998, kung saan ay napakalaking affair talaga ang ating inaasahan, dahil after 100 years, napakarami na rin po natin masasabing naganap sa ating development bilang isang bansa. At ating inaabangan ang talumpati ng ating Pangulong Ramos, kasabay na rin ang ilang mga policy directions tungo sa pagdiriwang ng 100th year anniversary ng ating independence sa June 12, 1998. 2 taon na lamang po at ating mararatnan ang kaganapang iyon. Itong Aguinaldo Shrine ay maaari din siguro natin banggitin sa ating mga manonood ay nasa pangangalaga ng ating National Historical Commission at ang ating National Centennial Commission. At napakaganda po ang mga salinlahi ng ating General Emilio Aguinaldo ay doon pa rin, sila pa rin ang namumuno sa saayos at sa upkeep dito sa Aguinaldo Shrine. Sana makapanayam natin ang ilan sa kanila maya-maya. Tingnan po natin kung magkakaroon tayo ng pagkakataon, dahil abala rin na rin po sila sa mga kaganapan at nandito ang ating Pangulo. Nakita po ninyo na nakalabas na po ang watawat, ang bandila ng Pilipinas na siyang itataas ng ating Pangulo dito sa balkonahe ng Aguinaldo Shrine. Ang pagtaas ng bandila at ang pagtugtog ng pambansang awit ng Pilipinas. Ito ay itong sa katapatan, sa watawat. Atin pong itaas ang ating kanang kamay. Ako ay Pilipino. Ako ay Pilipino. Buong katapatang nanunumpa. Buong katapatan nanunumpa Sa watawat ng Pilipinas. sa watawat ng Pilipinas At sa bansang kanyang sinasagisag. at sa bansang kanyang sinasagisag Na may dangal, na may dangal, katarungan, katarungan at kalayaan. at kalayaan Na ipinakikilos na pinakikilos ng sambayanang ng sambayanan, makadiyos, makadiyos, makakalikasan, makakalikasan, makatao, makatao, at makabansa. at makabansa. Bago yun. Tayo po ay manalangin. Mahal na Panginoon, narito kami na iyong mga anak, lahing Pilipino na bansang Pilipinas. Dumadalangin sa iyo sa araw na ito ng kasarinlan ng aming bansa, na may bigyang katuparan ang dakilang simulain na ipinaglaban
at pinumunanan ng buhay, pawis, dunong at dugo ng aming magiting na ninuno na maging malaya ang aming bansa sa pananakop ng banyaga. Umunlad at tumatag ang aming bayan. Maging mapayapa at magkaisa ang mamamayan sa pagtulong sa pamahalaan sa pagsisikap nitong maihahon ang pamayanan sa hikahos na buhay at maihanay tayo sa bahagda ng maunlad na bansa. Dalangin pa po namin na sa pagliwanag ng Bukang Liwayway, inyo pong ihasik ang agdong biyaya ng buhay sa lupang pangako ng liping Pilipino, marangal sa katauhan, magiting sa bayan at may pagmamahal sa inyong kabanalan. Salamat po, Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Bilang ama ng lalawigan ng Cavite, isang wagas at maalab na pagbati at pagtanggap ang aking pinaabot sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa ating pinakamamahal na Pangulo, Fidel Valdez Ramos, at sa kanyang butihing at mapagmahal na unang ginang, Ming Ramos. At sa mga kinatawan ng mga embahada dito sa ating bansa, sa mga katulad kong naninilbihan sa ating bayan, sa mga veterano na naandito at nakikisa sa ating pagdiriwan, sa mga kababayan ko na naandito ngayon sa bayan ng Kawit, magandang umaga po sa inyong lahat. At una sa lahat, dapat dating pasalamatan ng ating Panginoon sa pagbibigay ng maaliwalas at benigning na umagang ito upang tayong lahat ay muling magkasama-sama sa pagdiriwang at paggunita ng ating kaarawan at pagbibigay parangal at pagdakila sa ating mga bayani na nagpakamatay upang matamo natin ang kalayaan nating tinatangamasa sa panahong ito. 78 taon na po ang nakalilipas ng sapok na ito. Bayan ng mga bayani, duyan ng kalayaan, ay ipinahayag ni General Emilio Aguinaldo ang kalayaan natin, ang kalayaan ng Pilipinas, ang kalayaan ng mga Pilipino, ang kalayaan para sa mapag-aping mga dayuhan. Dapat po nating ipagmalaki at ipagdiwan ang araw na ito, sapagkat ito ang araw ng ating kalayaan. Kalayaan na pinuhunan, pinayabong at pinayaman ng dugo at pagpapasakit ng ating mga ninuno at mga bayani. Kailangan natin ito. Kailangan natin po ito sapagkat ang ating mga bayani ay nagkaisa sa pagmamahal sa ating bayan upang mabawi tayo sa pagkaalipin. Kailangan din po natin ang pagkakaisang ito para maitaguyod ang palatuntunan at hikain at pangarap ng ating Pangulo tungo sa tinatawag na Pilipinas, 2,000 taon. Magkaisa tayo, ipagmalaki natin ang Pilipino. Dakila ka, Pilipino. Ipaglaban natin to. Magiting tayo. Kaya natin to. At mabuhay po tayong lahat. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay ang Pangulo. Mabuhay ang mga Caviteño. Mabuhay ang mga veterano na andito ngayong umaga. Mabuhay po tayong lahat. At maraming pong salamat. Very good, Epi. 1998. His Excellency Fidel Valdez Ramos, President, Republic of the Philippines.
Maraming salamat, Kalihim Ricardo Gloria ng ating Department of Education, Culture and Sports, na siya rin ang ating Chairman of the National Executive Committee for the 98th Anniversary Celebration of Philippine Independence. Binabati ko rin ang mga masisipag at marangal na senador at kinatawan sa House of Representatives. Akin din binabati ang inyong masipag din at gwapong-gwapo na punong lalawigan ng Cavite, si Governor Epi Velasco, si Vice Governor Bong Revilla, na hindi rin nagkukulang sa sipag at tino, Mayor Federico Poblete of our host town of Kawit, the congressman present from the province of Cavite, Congressman Dragon, Congressman Unas, and the host congressman, Congressman De La Baya, the relatives, the descendants of General President Emilio Aguinaldo, Your Excellencies of the Diplomatic Corps and heads of international organizations, other special guests, ating mga katulong sa pamahalaan, mga mahal na veterano na kagaya ko ay kahit na mahina ng konti ang tuhod, malalakas pa rin ang loob. Mga guro, mga mag-aaral, mga kabataan, mga magsasaka, mga manggagawa, mga kasama sa ating lipunan, mga mahal na kapatid at mga kababayan. Hayaan po ninyong may parating ko sa inyong lahat ang aking taus-pusong pagbati kaugnay ng ika-98 anibersaryo ng ating kasarinlan at pagkabansa. Ang tema po ng ating pagdiriwang ay Taon ng mga Bayani, ikarangal mo, Pilipino, magiting ang lahi mo. Kaya ito ng Pinoy. Tunay, itong naangkop sa diwa ng ating pag-aalala sa ating kasaysayan at sa taon ng mga bayaning Pilipino. My dear friends, ladies and gentlemen, the historic event that took place on this hallowed ground exactly 98 years ago was the remarkable culmination of our centuries-old struggles against colonial oppression. And that moment was won with the blood and sweat of thousands of heroes to whom we owe an eternal debt of gratitude. The subsequent establishment of the First Republic in January 1899 under the leadership of General Emilio Aguinaldo, raised our sense of nationhood to an even higher level. That too did not come by accident. For preparations for self-government had been made much earlier in Hong Kong by General Emilio Aguinaldo and the revolutionary junta to prove to the world that Filipinos were capable of running their own affairs. Today, we Filipinos are once again called upon by the circumstances of our times to prove our worthiness as a people and as a nation. We need to show the world and to remind ourselves that our heroes' blood did not flow in vain and that we have come together as a national family to realize the dreams of our forefathers. Today, we stand on the threshold of unprecedented opportunity. Today, we can choose by willful deed or by inaction to be masters of our own destiny or to revert to the lot of slaves. Today, we can choose between misery and happiness, between despair and hope, between the painful past and a brighter future. It is an exciting but also challenging future that we face. Our second century of independence
will most likely be attended not only by radical changes in the way we conduct our lives, changes brought about by technology and evolving relations among nations, but also by the need to give substance to the freedom that we have won. We shall be reminded of our compelling need for justice, of the need to share, to give, to cooperate. In other words, we shall be reminded of those communal acts which define Filipinos as a national family facing a common future. We shall be reminded that it is not enough simply to liberate Filipinos from foreign rule. If our freedom is to be complete, our poor must be freed as well from the shackles of their own poverty and incapacity. Indeed, we can look back to this past 98 years as a long but necessary process in the purposes and dynamics of freedom. Here and there, we may have been distracted by the intramurals of politics and by dissident conflict. Here and there, we may have failed our heroes' hopes. But we have also learned much and done much toward proving ourselves worthy of the noblest sacrifices of our past and the brightest prospects of our future. These past 4 years, against formidable odds, we have turned both our economy and our political life around in pursuit of a new national resolve, the resolve to develop Asia's first free republic into its newest tiger cub. This can be done. Kaya natin ito, mga Pinoy. And this must be done because the quality of life of the next century of Filipinos will depend on what we do today. We who are here in Kawit, we are here in our beloved Inang Bayang, Pilipinas. And if we fail, we have no one to blame, no foreign tyrants, no invading armies. We have to blame only our own selves and our own unwillingness to learn and to heed not only the lessons but also the opportunities of history. I have no doubt that our heroes, if they were here today in more than spirit, would choose to take the forward path of audacity and optimism. Let us take that path with them. Let us follow in their footsteps so that we can arrive together at our second century of freedom and independence with prosperity and justice for all Filipinos. Mga mahal kong kababayan at kapatid, sa ating pagdiriwang ng ika-98 anibersaryo ng kalayaan at kasarinlan, ay atin sanang isabuhay ang mga aral na itinuro ng ating mga bayani. Magtulungan tayo at magkaisa sa higit na ikaunlad at ikadadakila ng ating bansa at sambayanan. Mabuhay ang sambayanang Pilipino! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay tayong lahat! Maraming salamat po. Ayan po mga kasama ang naging mensahe at talumpati ng ating Pangulong Fidel Ramos dito sa 98th anniversary celebration ng ating Independence Day dito sa balkonahe ng Aguinaldo Shrine dito sa Kawit, lalawigan ng Cavite. Ilang mga punto na binanggit ng ating Pangulo sa kanyang talumpati ang muling paggunita at pagnililay-lilay sa mga sakripisyo na ginawa ng ating mga bayani noong 1896. Tatapat hindi lamang ito ang kailangan gawin, ay dapat na rin nating tingnan kung paano tayo makakapag-contribute at paano natin maisa sa buhay ang mga mensaheng iyon sa araw na ito at sa mga susunod pa. Sabi rin ng ating Pangulo na nasa kamay na natin ngayon, di tulad ng mga panahong noong 1896 o 1898 ay ating pinaglalaban ng ating kalayaan
upang makamtan ito mula sa mga dayuhan. Tatapat sa araw na ito, sa panahon na ito, ay hindi na ganoon ang Estado, kundi ang ating pakikipaglaban sa mga negative na traits ng ating bansa. We must rise above the negativism that has kept us backward, ang sabi ng ating Pangulo, lalong-lalo na sa pagsasabuhay sa the economic progress na ating nakikita. Hindi lamang ito dapat nakakamtan ng ilang tao lamang o ilang pamilya lamang o ilang bayan lamang sa bansa, kundi ang buong kapuluan ay kailangan nakikinabang. At ang mensahe niya sa araw na ito ay kailangan each and every one of us na mga mamamayan ng bansang Pilipinas ay gawin at gampanin ang ating dapat na gawin bilang mamamayan. Ilan lamang mga activities na lamang dito na gagawin ng ating Pangulo. Kasama dito ang pagbubukas nitong newly renovated na museum dito sa first floor ng Aguinaldo Shrine dito sa Kawit, Cavite. Nasabi natin sa inyo earlier on na itong Aguinaldo Shrine ay nasa pamumuno ng National Historical Commission at ng kasama na rin po dito ang ating National Centennial Commission. Napakarami mga renovation work na ginagawa ngayon dito at katatapos lamang po ng renovation work dito sa museo dito sa dambana ng Aguinaldo Shrine. Makikita pa natin sa mga susunod na taon, sa mga susunod na buwan, ang pagsasaayos na rin sa iba't ibang lugar dito sa Aguinaldo Shrine na ito, dahil dito po ang magiging dito sa puok na ito ang magiging focus ng ating main celebration sa 1998, kung saan naman pagdiriwang natin ang 100th anniversary ng ating kalayaan. And ilan lamang tinitingnan at sinisiyasat ng ating Pangulo ang mga exhibits at paraphernalia na nakalagay dito sa loob ng museum na ito. Marami dito ay mga relics mula sa panahon ng himagsikan ng 1896 hanggang 1898 sa pagdedeklara ng ating kalayaan. Kasama ng ating Pangulo, si Kalihim Ricardo Gloria ng Department of Education, Culture and Sports na chairman ng National Executive Committee ng ating celebration sa 98th anniversary, at ilan pang ang punong lalawigan ng Cavite at si Ginoong Epimaco Velasco at si Senator Hijerson Alvarez na kasama rin niya. Bandang likod po ng ating Pangulo ay ang ating unang ginang First Lady Amelita Ming Ramos na kasama na rin po ng ating Pangulo dito sa celebrations dito sa Aguinaldo Shrine. Matapos po ang paglilibot sa loob ng museo ng Pangulo at ng unang ginang, ay magkakaroon ng isang munting almusalan sa hardin ng dambana at ang ilang pag-aawit. Tulad na rin po siguro nung pagsasariwa na rin ito ng mga pangyayari nung 1898, kung saan ay matapos ideklara ng ating Pangulo ng unang Republika ng Pilipinas, si General Emilio Aguinaldo, ay nagkaroon ng munting salu-salu rin, at ang ating pagkakaalam sa ating mga nakausap kanina ay ang ilan mga kakanin na hinanda rin nung mga araw na yon ay ganun din po ang hinanda ng ating Executive Committee sa umagang ito. Napakaganda po ng panahon ngayon dito at very cooperative ang ating weather. Kanina ay paambon-ambon ng kaunti at na biglang parang kasama sa script ay pumanaw lahat ng mga ulap na nagmamasa dito kanina sa taas ng Aguinaldo Shrine. At it's a bright and sunny day. There's a nice cool breeze blowing in, and napakaganda po ng setting natin ngayon dito. Perfect for an Independence Day celebration. On that note, we'll turn you over first to our main anchor sa studio.